Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-usapan ang tungkol sa balitang ito kay XRP. Yan. Sa XRP ay isa po itong digital asset na matagal na pong may kinakaharap na legal na laban kontra sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Ngayon ay lumabas na ang SEC at tila kinikilala po nila na si XRP ay isang commodity. Pero teka, sigurado na nga ba? Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung totoo na bang kinikilala ng SEC ang XRP bilang commodity. Bakit ito mahalaga at ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ito pong nakalipas na February 12, 2025, inamin po ng US SEC na may natanggap po silang mga application para sa Exchange Traded Funds or ETF na may kaugnayan po sa iba't ibang cryptocurrencies, kasama na rito si XRP. Ngayon, ano nga ba ang ETF? Para po sa mga hindi pa pamilyar, ang ETF ay isa po itong financial product na nagpapahintulot sa mga investors na bumili ng isang basket ng assets na may exposure sa isang particular na cryptocurrency or investment type. Sa madaling salita, kung maaprubahan po ang isang XRP ETF, mas magiging madali para sa mga institutional investors na magkaroon po ng exposure kay XRP nang hindi po kinakailangang bilhin ito ng direkta. Dahil dito ay maraming analyst ang nagsasabi na posibleng kinikilala na ng SEC sa XRP bilang isang commodity katulad po ni Bitcoin at saka Ethereum. Pero ang tanong ay sigurado na ba ito? Sa ngayon ay hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng SEC. Ang kanilang ginawang hakbang ay nangangahulugan lamang na kinikilala nilang may mga ETF applications na may kaugnayan kay XRP, pero hindi pa rin nila diretsahang sinasabing commodity ito. Ngayon ay ano naman po ang kinalaman ng Ripple versus SEC case sa usaping ito? Ayan, matagal nang may legal na laban ang Ripple Labs, ang kumpanyang nasa likod ni XRP laban sa SEC. Ang pangunahing issue dito ay kung dapat bang ituring na security sa XRP na nangangahulugang dapat itong sumunod sa mga regulasyon ng SEC. Nitong nakalipas na taong 2023 ay naglabas po ng ruling ang isang US court na nagsasabing hindi maituturing na security sa XRP kapag ito ay ipinagpapalit sa secondary markets. Ibig sabihin ay kung ikaw po ay bumili o nagbebenta ng XRP sa mga crypto exchanges tulad po ni Binance o Coinbase, hindi ito saklaw ng securities law. Gayunpaman, ang direktang pagbebenta ng Ripple sa mga institutional investors ay tinuring pa rin bilang unregistered securities offering, kaya't nananatili pa rin ang ilan sa mga legal na hamon nito. Dahil dito ay hindi pa rin ganap na tapos ang kaso at posible pang umabot ito sa US Supreme Court kung hindi magkasundo ang iba't ibang korte sa kanilang desisyon. Ngayon ay ano naman po ang reaksyon ng market sa balitang ito? Ayan, dahil sa lumalakas na haka-haka na commodity na si XRP, mabilis na tumaas ang presyo nito. Nito pong nakalipas na February 15, 2025, umabot po ito sa presyong $2.84. Tumaas po siya ng 22% sa loob ng 5 magkakasunod na araw ng trading. Bukod dito ay ang volume ni XRP sa kanyang trading volume ay lumobo po ng 30% sa loob lamang ng isang oras matapos po lumabas ang balita. Sa kasalukuyan ay sinasabi ng mga analyst na kung malalagpasan ni XRP ang $2.80 na resistance level, posible po itong umabot sa $3 o higit pa. Mas lalong naging bullish po ang ilang investors dahil ayon po sa analyst na si Egrag Crypto, kung magpapatuloy po ang bull run at malagpasan ang $3.40 na resistance, possible raw na makita natin sa XRP sa bagong all-time high na $15 hanggang $17. Pero syempre, hindi lang puro optimism ang nakikita ng iba. Kung lalakas po ang selling pressure, maaaring mag-range lang ang presyo ng XRP sa pagitan po ng $2.60 at $2.80. Ngayon ay ano naman po ang opinion ng crypto community?
Yan, hati ang opinyon ng crypto community pagdating sa usaping ito. Yan, meron po tayong optimist at saka mga skeptics. Umpisahan po natin sa kung ano po ang sinasabi ng mga optimist. Yan, may mga naniniwala na ang hakbang po ng SEC ay isang positibong senyales na kinikilala na nila si XRP bilang isang commodity. Kung mangyari po ito, magiging mas malinaw ang regulasyon at mas maraming institutional investors ang maaring pumasok sa market. Yan, pagdating naman po sa panig ng mga skeptics, ay may mga nagsasabing wala pang opisyal na pahayag mula sa SEC na nagsasabing commodity na nga ito. Hanggat wala pang malinaw na desisyon, nananatiling may uncertainty na maaaring makaapekto sa presyo ni XRP. Bukod pa rito, ang desisyon po ng SEC kay XRP ay maaaring magkaroon ng epekto sa iba pang cryptocurrencies, lalo na sa mga kaso laban sa mga malalaking exchanges tulad po ni Binance at Coinbase. Kung si XRP ay tuluyan pong kikilalanin bilang commodity, posible ring maapektuhan ang iba pang crypto assets na may kahawig dito. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Ayan, una ay kung opisyal na kikilalanin si XRP bilang isang commodity, posibleng magkaroon ng mas malinaw na regulasyon sa ibang crypto assets. Makakatulong ito sa mas ligtas na investment environment para sa atin bilang mga traders at investors. Pangalawa, kung tuluyan pong mabibigyan ng green light ang XRP ETF at kikilalanin ito bilang commodity, maaaring tumaas po ang demand nito na posibleng magpataas sa presyo sa mga susunod na buwan o taon. Pangatlo, kung maagang makakapasok po ang mga investors bago pa umabot sa mas mataas na presyo si XRP, maaaring magkaroon po ng magandang oportunidad para sa kita. At pang-apat, dahil hindi pa 100% sigurado ang status ng XRP, mahalaga pa rin maging maingat. Ang biglaang pagbabago po sa regulasyon ay maaaring magdulot ng price fluctuations, kaya dapat tayo ay laging handa sa anumang posibleng senaryo. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Hindi pa po opisyal na kinikilala ng SEC si XRP bilang isang commodity. Pero ang kanilang pagtanggap sa mga ETF applications ay nagbibigay po ng positibong indikasyon. Habang patuloy na lumalakas ang espekulasyon, mas lalong nagiging mahalaga para sa atin bilang investor na manatiling updated sa mga bagong balita at pag-aralan ang mga risk bago po gumawa ng investment decisions. Si XRP ay isa sa mga siya po isa sa mga assets ngayon at anumang kahinat na nito ay siguradong mag-iiwan po ito ng malaking epekto sa buong crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Maraming pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.